I'm happy to be with you. Are you happy to be with the person beside you? Hindi kayo man lang tumingin, parang, yes. Are you happy working here? Alam niyo, thousands of people are envying you because you belong to a very good company. Kanina habang nagjo-joyful song kayo, sabi ko, sana lahat ng corporate events ko ganito, yung masaya yung mga tao, nagpupuri sa Diyos. You're actually making yourselves magnets of the blessings of God. Radical ang ating discussion ngayon. It's so radical that it's titled Radical Discipleship. Bibigyan ko yan ng 5 segundo, makipagkwentuhan sa katabi. Tanungin mo siya, para sa'yo, ano ang radikal? Sige. Ano radikal? Radikal manamit. Radikal pomorma. Radikal magtatu. Sorry bro. Radikal magmahal. Yes. Radikal sa lipunan. Ibagsak, ibagsak, ibagsak. But I want you to know that radical is a good word. Radical came from the etymology radice. Radice is where the word radish came from. Sige nga, anong Tagalog ng radish? Labanos. Nung bata ako, akala ko may gulay na labanos-nos. Kasi pag kinakanta ko yung Bahay Kubo, labanos-nos, tasa. Yun yung problema ko. Meron bang gulay na tasa kung may labanos-nos? Yung pala labanos. Because radice, labanos, kasi root crop ang labanos. Because radice means rooted, nakaugat. Tingnan ang katabi. Walang words. Yung iba tiningnan kung may ugat, naugatan. Pero nakaugat tayo kay Kristo. Radical kasi grabe yung teaching ngayon. Paano ko kaya itutok to? Masyadong radical. But then again, let's see. Buti na lang, ang New American Bible, yung official liturgy Bible natin, may outline. And I get to see 3 things. Ito, akin na to. Mahilig kasi ako mag 3 hours, 4 hours. Because as an educator, I want the message to stick to you. Even if you don't remember who spoke, but you remember the lesson that's important to me. Kaysa yung ganda-ganda ng diniscuss. Anong diniscuss? Ganda. Nakalimutan na. Ako, I want to stick kahit papano. So, 3 letter R. At kapag applicable yung R na yon, iisa-isahin kong basahin ha. Pag applicable at nakikita mo yung R na yon sa katabi mo, pumalakpak ka ng malakas. Okay? Wait, wala pa. Ito na, nagpapalakas dun sa katabi. Responsibility. Ay, meron. Single ladies, are you there? Make some noise. Uy, single ladies, wag masyadong sa good looks. Nag-aabang ka kasi nag-aabang, come live in me. Nag-aabang ako, Lord, Brother Obet ng manliligaw na mukhang Koreano. Paano kung mukhang Aprikano? Paano kung Italiano? Italian, half Ita, half alien. Ganito yan. Ang responsibilidad, habang tumatagal, nakakapogi yan. Tanungin niyo misis ko, bagay kami. Maganda siya, responsable ako. Pero sabi niya, habang tumatagal, nakakapogi din yan kaysa mag-asawa ka ng gwapo. Playboy naman. Irresponsable naman. Okay, tingnan natin kung bagay ito sa katabi mo. Resilience. Aha! Nakita ko may ilang millisecond hesitation kayo. Oo nga pala. May naalala ka lang. Oo nga, no? Matiisin yung katabi ko. Next. Tatanungin ko pa ba ito? Rewards! Bakit pag rewards, iba palakpak? Ito na. Financial rewards. Iba. Ito na. Love life rewards. Ay, meron. Selected few. My dear friends, this is radical discipleship because the world would want to shortcut to the rewards. Gusto natin yumaman kagad. Gusto natin six-pack kagad. Gusto natin, sige na nga, pag-aralan natin to. Let's see the next slide. Ayan. There is such a thing as the iceberg theory.
Do you know that icebergs that you see, even the ones in Antarctica, North Pole and South Pole, ang lalaki nun, gabundok. Pero what you see is just 20 to 25% of the real size. Sabi mo sa katabi mo, huh? Parang sa TikTok, ano? Oo, and there's such a thing as iceberg theory. Gusto natin, yung tip of the iceberg, ayan o, ang gusto nating ma-achieve, yung nakikita na ng tao, yung certification, yung reward, yung blessing, yung medalya, yung yaman, yung good looks, yung love life, yung magandang pamilya. Nag-mission po ako sa Kuala Lumpur. Pero mga kasama ko doon, hindi mga Malaysian. Mga kapwa ko, galing din sa bansa na pinanggalingan ko. Mga Samaritans. Mga waray-waray. Samaritans, taga-Samar. Tapos, ganun pala yun. Minsan, may delayed laughter. Kasi may nag-offers. Nung nasa eroplano na ako, hindi ko mapigil yung tawa. Nakakahiya. Kung kailan ako pauwi na sa Pilipinas, tawa ako ng tawa. Sir, are you okay? Sabi ng stewardess. Kasi may nag-offer sa akin ng kape. Sabi niya, palibasa puro kami waray. That moment, hindi ko napansin. Nung naalala ko, tumatawa ako mag-isa. Kaya dapat kayo, pag may nagpatawa, tawanan nyo na. Baka mag-delayed reaction. Kasi ang sabi niya sa akin, mahilig ako mag-coffee, di ba? Brother Obet, how do you want your coffee? Naks, ganda ng English. Do you want it black or with creamer? With creamer? Ano to, Kramer family? Nung naalala ko sa eroplano, tawa ko ng tawa. Ba't ginawang Kramer yung creamer? Di ba? Ba't ba tayo napunta dun? Kasi we want instant achievement. You want achievement? You want to, di ba? How to be you. Ganun tayo sa mga boss natin. Boss, how to be you. Nakakita tayo ng healthy na tao. How to be you. May magaling kumanta. How to be you. Puro tayo ganyan. Kaya nga nung my previous 4 talks, I told you, remove that enigmatic phrase called, sana all. Palitan nyo ng, I'm next. Pag may na-bless, may na-reward, I'm next. Kasi you will attract the blessings of God. Ayan o, yan yung nangyayari. Sige, balik tayo. Underneath the iceberg, sacrifice, staying healthy, nag-e-exercise yan, may good habits, focus yung isip niya, probably nagme-meditate, nagma-mindsetting, nagdaan sa disappointment because disappointments are God's appointment, nagsusumikay, nagsusumikap, may daily goals, gumasta yan. Tiyan mo yung katabi mo. Gumasta yan. Gumasta ng gumasta. Minsan yung credit card na yung gumagasta. Natutuwa ako kasi teacher na ako ngayon, di ba? I'm a professor to certain students online. May nagsishare, Professor O, grabe pinagdadaanan namin kahirapan ngayon. Ang hirap talaga. Pag huling bugso ng talaga, sabi nung cellphone niya, Shopee! Ba? May pa-delivery si sister, si teacher. Di ba? Ayan yung mga pinagdadaanan. Place your hand over your heart and say this with me. Lord, I believe that rewards will come. I'm next, but Lord, give me the grace to persist, to become industrious, and you will reward my efforts with success. Amen? Palakpakan natin si Lord. Here I am waiting. Sige, discuss na natin. Let's see the next slide. Ayan, iisa-isay natin yan. Buti na lang in-outline. Napakahaba ng ating scripture ngayon. First, responsibility. Actually, ang sequence, nagsimula ang gospel doon sa sa mga pagsubok na dadaanan, pero in-outline ko siya na unang responsibilidad. Ito na, whoever loves father and mother more than me is not worthy of me. Ano yan? So, hindi ko namamahalin yung magulang ko? Hindi. Ang gusto lang ng Diyos, siya ang center at priority. Kasi, pag mas mahal mo ang magulang mo, kapatid mo, kakilala mo kaysa sa Diyos, you become a codependent. Tanungin niyo ako ano yon? Nagiging permissive ka
sa mali niyang ginagawa. Kasi pag align ka, mahal mo ang Diyos kaysa sa mga mahal mo sa buhay, ibig sabihin yung kalooban ng Diyos ang masusunod sa inyong buhay. Paki-like nga if you agree. Yes. Otherwise, meron ako nakita, ang lakas ng arrive sa Instagram. Sabi ganun, if you've gotta sin just to do it, then it ain't right. Pakisabi nga sa katabi, if you've got to sin, tama nyo, ayaw, hindi nyo masabi sa katabi, o sige, wag na. If you've got to sin just to do it, then it ain't right. Magkakasala ka para gawin yon, wag mo nang gawin kasi mali. Okay? Recharge in God's grace. Yun ang ginagawa natin. Spiritual exercise is service. And salamat sa St. Peter, trabaho na, paglilingkod pa. Palakpakan nyo nga si Lord. St. Peter yan, maasa, di ba? Saan ka makakita? Trabaho na, you get to receive your salary, paglilingkod pa. Kaya napakaganda. Let's see more para maintindihan natin to. Sabi ni Saint Mother Teresa, I love reading this way. Kasi dati Mother Teresa lang siya and we get to see her in the television, we get to read her books. Ngayon, saint na siya. At ang sabi niya, ito ang approach niya, the fruit of silence is prayer. Hindi ka makakadasal pag maingay ang paligid. Minsan tahimik ang paligid, pero ang ingay ng ating damdamin. Sulyapan mo yung katabi mo. Tahimik, di ba? Pero mukha bang maingay ang damdamin niya? Baka tahimik yan, pero yung puso niyan, nananaginip ng gising, nakatulala. Di ba? May pinaglalaban. The fruit of silence is prayer. Sabi ni Saint Basil, sometimes all it takes for you to solve your problem is to stay beside your bed and be quiet. Make tahiga, repa peeps. Kalma. Sabi mo sa tabi mo, kalma. Ako lang to. Di ba? The fruit of silence is prayer. At pag nagdadasal ka, lumalakas yung pananampalataya mo. Kaya pala dapat mong mahalin muna ang Diyos. At habang lumalakas ang pananampalataya mo, the fruit of faith is love. Ang authentic na panalangin, nagiging mas mapagmahal ka. Naalala ko tuloy, merong 2 apo. Sabing ganon, siguro pinagalitan ni God si Lola. Sabi nung kuya niya, bakit? Kasi mainit ang ulo sa atin habang nagro-rosaryo siya. Dapat pag nananalangin, lalong bumabait. Sino dito pumalakpak ng malakas pag gusto nyong bumait ang inyong katabi? Oh, praise God! Pumalakpak kapag gusto nyong magpakabait. O, tingnan, kitang-kita, ang layo. Again, pumalakpak kapag gustong bumait ang katabi niya. O, yung gusto mong bumait ang sarili mo. O, ang layo. So gusto natin, bumait ang lahat. Sino dito may mga kontrabida sa buhay? Taas ang kamay. Alam na nila. Kasi pag nagtaas, so bida ka? Anong malay mo kontrabida ka din sa iba? Yan yun. The fruit of love, ayan na. Pag ang totoong panalangin, nagiging mapagmahal ka at ang tunay na nagmamahal, naglilingkod. Boyfriends, I want to speak with you. Boyfriend, ha? Kung mahal mo ang iyong girlfriend, paglilingkuran mo siya. May mga boyfriend kasi ang galing manligaw pagka ano, paglilingkuran mo ako. Huwag kang maliligo. Huwag kang magpapaganda. Huwag kang magsusuklay. Akin ka lang. Grabe. Masyadong possessive, di ba? Ang tunay, alam nyo, nakakatempt kasi ngayong kumikita na tayo. Gusto natin pagdating sa bahay, paglingkuran niyo ako! Kaya dati, ang golden rule ay, do unto others as you would have them do unto you. Ngayon, ang golden rule, he who has the gold rules. Alam mo ba kung yung katabi mo, siya naghaharing uri sa bahay nila? Pinaglilingkuran ng nanay, ng tatay. Kasi ito may trabaho eh. Trabaho to eh. Anak ha? Alam nyo, ang hirap dati. May kapitbahay kami, taga-land bank din. Tapos, pag may parating na bonus, aling pising, sabihin sa nanay ko, may bonus yan si Obe. Sa ano? So natutunugan, paano ako makakaipon?
Di ba? Ako pa naman yung anak, kasi Franciscano kami ni Dayan by heart eh. Ako pa naman yung anak na bigay lahat. Nung nag-asawa na ako, yun palang dahilan kaya umiiyak yung mga nanay. Iyak siya ng todo. Ayan mga kapatid, and the fruit of service is peace. Masaya kang naglilingkod, merong masayang pagod, may malungkot na pagod. If you are the type of person that when, at the end of the day, ay Lord, pagod pero masaya. Welcome to the kingdom of God. Pero, ay pagod, walang nangyari. Mag-isip-isip ka sa 2, 3. Let's see more. Responsibility. Ayan, ang krus ay responsibilidad. Pag tinukoy ng Diyos na, whoever does not take up his cross and follow me, ang responsibilidad, hindi tinatakasan, niyayakap. Ang tukso, nilalayuan, pakiulit sa katabi. Ang responsibilidad, niyayakap, pakiulit sa katabi. Alam mong may sablay sa buhay mo pag ang responsibilidad ang tinatakasan mo at yung tukso, niyayakap mo. Knock-knock. Water. I let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't go on no more. What are you waiting for? Love me like you do. Diba? Water. Pagtukso. Bulong mga sa katabi mo, marupok kasi. Sobrang rupok. Give me a key of D, Dayan. Give me a key of D. D. Ganito karupok. Isang ngiti mo lang at ako'y napapaamo. Nginitian lang. Eto na. Yakapin mong minsan ay muli magbabalik sa'yo na walang kalaban-laban. Relate lahat to. Ang puso ko'y tanging iyo. Kaya pag gusto makipag-eyeball, alam mo na mangyayari pag nag-eyeball kayo, wag na. I've been busted up by girls 6 times elementary, 4 times in high school, 5 times in college. Sometimes we see in the mall, at isang reaction, oh, but look at you. You look better now. Alam nga naman, sabihin ko, knock-knock, water. Hindi, sabihin ko, thank you, and very much taken. God bless. Dati hindi niyo ako pinapansin, binasted niyo ako, ngayong inayos na ako ng misis ko. Text pa, can we talk? Di na pwede. Kasi mahal yung asawa. Okay, let's see more. Masyado kasi napopularize yung simbolong puso sa pag-ibig. When the truth is, the real symbol of love is the cross. Yes? Meron daw mag-asawa. Pina-attend niya yung mister niya. Attend kang recollection para tumino ka. Tapos pag-uwi. Oh, ano natutunan mo sa recollection? Hindi nagsasalita yung lalaki. Binuhat niya yung asawa niya. Uy, ang sweet. Tapos pumunta siya sa rep, binaba niya muna yung misis niya, kumuha ng tubig, uminom, binuhat uli. Kinalong habang nanonood ng Netflix. Tapos natuwa naman, ang sweet naman, may recollection. Sabi niya, honey, yes. Blessed ako. Ano sa epekto ng recollection? Thank you, sabi niya. Ano bang tinuro doon? Carry your cross. Kaya pala buhat po. Ganun talaga, yung cross natin, nagbibigay ng sakit ng ulo, wala Mahal mo. Amen? Sino, married people, do you love your spouse?
Iba-iba yung tono. Sa lahat ng parenting recollection, mga misis, pag nalulunod ang anak, hindi pa tapos si anak, save yung asawa. Pero sabi ni Ralph Waldo Emerson, the best way to love your kids is to love your mom. Love their mom. Okay? So, ang tunay na simbolo ng pag-ibig para sa akin ay simbolo ng sakripisyo, simbolo ng krus. Akbayan ang katabi, sabi mo, carry your cross. Baka pag uwi nyo sa bahay mamaya, buhatin nyo yung magulang nyo. Next, please. Sa office mamaya, buhatin nyo yung office mate nyo. Responsibility, ayan. Embrace the paradox of selflessness. Kasi, whoever finds his life will lose it. Whoever loses his life, baliktad. Natatandaan ko, nung minsan, natunugan nila Brother Bo na mag-a-abroad kami ni Joy. Kasi ang wife ko ay magaling na nurse. So, nung mag-a-abroad na kami, minute kami ni Brother Bo Sanchez. Wow, ang busy-busy nito. Sabi niya, ito yung paradox na sinabi ni Brother Bo. Sister Joy, the way to solve your financial problems is for Obet to say goodbye to his profession in the bank. Wait, kumikita ako dun eh. Para ma-solve yung financial problem, tatanggalin yung trabaho, paano na? My dear friends, it's been decades now that I'm serving the Lord. And of course, si Brother Mo magaling yan, tuturuan kanya to earn by the side. And I did not regret firing my company. Ay, baka naririnig akong Tagalanbang. But I said yes to the call of the Lord. Palakpakan natin si Lord. The paradox of selflessness. Ang pinakamalungkot na tao sa planetang Earth ay ang mga madadamot. Huwag mong titingnan katabi mo, pero paringgan mo, madamot! Yeah. Pakituro ngayon, alam niyong sobrang generous na tao. Turo. Ay, good. Next, please. Let's finish this. Okay. Next is resilience. Yun o, nakakatuwa. Ang clear ng message ni Lord. Baka akala nyo, puro kapayapaan dala ko. Hindi. May hidwaan. May mga paglalaban. Ayan o, sword ang dala niya. Be resilient because there will be conflicts. There will be conflicts. Mentras mabait ka, susubukan ng mga tao kung talagang mabait ka. May mas masaklap pa. Tanuin niyo ako ano? Pag nakita ng mundo na nagpapakabait ka na, para kang lobo na tutusok-tusukin. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Like nung nag-surrender kay Lord na hindi na ako maipag-away. Sabi ko sa pamilya ko, Nay, Tay, baog tatay ko, mga kapatid, blowout ko, punta tayo ngayon ng Enchanted Kingdom, bakasyon naman. Baog tatay ko, 8 lang kami magkakapatid. Ang dami, no? Pagdating sa Enchanted Kingdom, ang role ko, mag-ano ng lona, ng mat. Kasi doon kami uupo. Bawal naman kumain sa loob nung time na yon. Tapos may pangkista dumating, ang laki mama, mga 5'10" yung height. Sabi, tabi dyan! Oh! Edi inurong kong konti. Akin din yan! Naku, yung isip ko, nagja-John Wick na, nag-equalizer 3 na. Lalamunan, nyagballs, tagiliran, lahat yung gagawin ko. And I will be very brutal. The bigger they are, the harder they fall. I've been attacked by 4, pero sila nasaktan. Ito pa, isa lang. At gumanon pa sa mukha ko, ha. Ano? Kaya lang, ayan na yung salita ng Diyos. Magpakabait. Sabi ko sa kanya, when you are cursed, you bless. Naku, ba't ba ako nang-attend ng prayer meeting nung Saturday? Kaya sabi ko, kinuha ko yung mat. God bless you! Sabay alis. It's the first time I ever walked away from a fight. Tumutulo yung luha ko, pero nakakalaya yung kalooban ko. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka kasing patola. Oo, hindi papatulan lahat. Next, please. Ayan. Father against father, mother against daughter-in-law. Ito, naiintindihan ko to. Kasi di ba ang mga misis ng tahanan, ang ilaw ng tahanan, ang mister, ang haligi ng tahanan, ang biyanan, ang suporta ng haligi. So talagang magtatalo. Pero sabi ng prediction ni Mama Mary kay Lucia of Fatima, the final battle would be over marriage and family. Daddies, alam ko hindi kayo magtataas ng kamay.
but I'm speaking from an alpha male to another alpha male. Fight for your marriage. I'm studying Stoic philosophy now. And my battle cry is, vivere et militere. Tanungin niyo ko, ano yun? To live is to fight. And if you love, you will fight for your marriage, you will fight for your family. Palakpakan ng mga tatay. Brother Obet, ba't yung mga nanay, ay hindi na kailangan, talagang lumalaban yan. Lumalaban yan. Next, please. Reward, ayan na tayo. Whoever receives me, receives. Whoever receives me, and whoever receives me, receives the one who sent me. Alam nyo, sino dito gusto maging financially blessed? Successful sa buhay? I know some of you are of different religions, pero I'm gonna teach you a secret to life. Magpalakas kayo sa inyong pastor, pare, full-timers, i-blow out nyo si Brother Ernie, blow out nyo si... I'm happy hearing that Ninang is recovering. Palakpakan natin si Lord. Magpalakas kayo sa mga servant ni Lord. Kasi minsan gusto natin silang singilin. Itong pare na to, puro pera na lalaman. Sa ngalan na naman, ng Espiritu Santo, Amen. No, magpalakas kayo sa servant ni Lord. Pero Obet, kasama ka doon. Well, let's have coffee. Ligaya kong, you know, I can preach to thousands, but it's different when I have coffee with a friend. Because I'm a coach and I want a coaching conversation. We are channels of Jesus grace. Daluyan tayo ng biyaya ng Diyos. Next, please. So yung mga biyaya hindi nagtatapos sa'yo, pambahagi yan sa iba. Ayan, we're channels of a prophet's reward. Ang propeta ay tagapagpahayag ng salita ng Diyos at dapat silang bigyan ng biyaya. Huwag panghihinayangan ang tithes and love offering. Huwag panghihinayangan ang tulong sa simbahan, sa pagsamba, sa moske, kung anumang religion mo, ialay mo ang karapat-dapat. Magpalakas kay Lord by supporting your church. Next, please. Ayan, loving kindness manifested assures godly reward. Malamig na tubig lang. Alam ninyo, minsan, hindi ko alam kung nahihiya ko kayo o na ini-snub nyo ko. Kasi yung mga officers, brother, pero yung iba, tuwan-tuwa ko pag niningitian nyo ko. Hello, brother, sa umaga. Hindi ko sinasabing snub kayo. But every time the servant of God is given kindness, ito sinasabi nyo, Lord, i-bless nyo nga yung taong yun. Lord, pag-aralin nyo pa mga anak niya, bigyan nyo ng scholarship. Ganyan yung servant ni Lord. Pinagdadasal namin, suklian yung kabutihan ninyo. Oy, hindi ko birthday ngayon, baka mamaya, brother, may gagawin ka ba? Punta akong NBI, magpapa-NBI clearance ako. Mamaya malalaman nyo. We're about to end. Let's see more. Next. Ayan. Ang tanong ko, bago tayo mag-pray uli, kaya bang gawin? Number one, kaya ba maging responsable? Sa tulong ng Diyos, oo. Kaya ba maging resilient? Eto na. Kaya mo pag ni-reward ka na ni Lord? Pray ka ng husband. Pag binigyan ka na ni Lord ng husband material, ready ka na ba? Pray ka ng promotion. Pag dumating, ready ka na ba? Because with great powers come great responsibility. Basta just be ready for the reward. Let's give the Lord a big hand. Let's see next. I'm a firm believer of the radical love of God. Ito ay reenactment na lang a few years back. Si Brother Obet po ay isang taong walang Diyos, puro tsongke nalalaman, binabanlawan ko ng bato. Tsongke is marijuana, bato is, ayoko lang yung tobats, ayoko yung shabu kasi active na ako. Pag, yung iba 3 araw, bog down. Ako 4 na araw, robot pa rin. Talagang, ang bait ng Diyos kasi talagang pagbabaguhin ka niya. I almost got kicked out in the University of the Philippines because of my many subpoena and legal cases. But you know, when I accepted the cross of the Lord, I became a responsible person and I became a resilient person. Yun pala, yun ang tamang laban.
Ipaglaban mo na yung tao makilala ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ipaglaban mo naman ako. To make the long story short, let's see the next slide. Last Saturday was my very first lecture in the University of the Philippines. Yung eskwelahan na gusto kong sipain, ngayon iniimbitahan naman ako mag-talk. Before I was a kick-out candidate, now I'm a PhD candidate, pray for my dissertation, and I'm happy to announce that by the next semester, I'll have one teaching load in college. May palakpakan niyo naman si Lord. Sabihan niyo yung mga anak niyo mag-enroll in the College of Education, Philosophy of Education, and 2 courses for the masteral degree. Let's stand up and get ready to worship the Lord. I want to pray for you. Place your hand over your hearts. Dear God, we're here waiting for your grace, and we prophesied a while ago that the miracle that we've been praying for is now ready. I want to declare Psalm 23, verse 6 to be upon you, that the goodness and mercy of God is following you all the days of your life. Tinutugis ka ng mga biyaya ng Diyos. Buti, you stop over. Now you are a direct object of God's love. However, there's a need for alignment. Reward is not automatic. It is given to people with responsibility and resilience. Lord, as we worship today, eto na, we want to claim our miracles. We feel we are undeserving of all this. But grace is a favor undeserved. We're asking for it. Let there be healing today. Let there be miracles today. Let there be blessings today. Let there be financial help today. I'm praying a special prayer because my wife will be standing in the witness stand, and I claim victory. I claim God's promise in Luke 21 verse 15 that she will be supplied with words that no adversary can conquer. No such thing as impossible with God, my dear friends. Healing is taking place. Yes, God is making a way for your child. God is making a way for your aunt. God is making a way for your family. And healing is taking place in Jesus' name. Let's give the Lord a big hand, claiming it. And I want you to get your love offering envelope because we're about to give to God. Don't you ever think that the love offering envelope or love offering is just an additional? No, it's part of worship. It's part of the meeting. I want you to raise it up. Lord, wala akong ibang dinadalangin sa araw na ito kundi dalawang bagay. I just want to pray and declare and prophesy 2 things. Health and wealth. May every Saint Peterian here gathered and the one watching on television receive optimum levels of health. Amen. So that we can serve you for the rest of our life. Amen. And aside from health, let there be wealth, God. Amen. So that we are able to share, we're able to help. Amen. Bless us more so we can give more. Amen. In Jesus' name, everyone will say, Amen. pwede ba mag-smile muna? At ngayon nakakingiti ka na, pwede na tayo magbigay. God loves a cheerful giver. Thank you very much. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.